Sa mataas na bahagi ng simbahan kung nasan ang kampana, isang kaluluwang lumbay at di mawari ang patutunguhan ay nakatungtong. Sa kanyang mga dasal, katapusan ang nais makamtan. Dito ang simula ng pagsasaad ng kanyang istorya. Sa isang madilim at katakot-takot na panaginip, siya'y nakakadena at binabawian ng boses. Ave Maria, gratia plena, Dominus, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et hora mortis nostrae. Bakit ba ako ay sinilang na parang may kakambal na sumpa? Tunay niyang ikaw ang Panginoong may habag. Ano ba hinahayaan mo kung mabuhay? Puros pa sa akin at maghihirap! Hindi ko na makakaya pa! Dalhin niyo na lamang ako sa aking maroroonan! Di mahagilap sa lupa ang pag-asa. Nakikipusog sa buwan, himala, kasalanan pa. Humingi ako sa langit na isang himala, kasalanan pa. Humingi ako sa langit na isang himala. Humingi ako ng mga nakaraan, ng mga santo at mga anghel. Wala nang pananalang pa ang buhay ko! Himala, kasalanan pa. Humingi ako sa langit na isang himala, kasalanan pa. Humingi ako sa langit na isang Maria!
7 taon na ang lumipas mula nung pag-alis ng uniko iho ng San Diego. At ngayon, siya'y nagbabalik. Isang pista ang siyang sasalubong. Tawanan at bagong kabanata sa yugto na sabay-sabay nating susubaybayan. Ito nga ba ang simula ng makulay na tagpo o ang pagkalma bago ang dilubyo? Kapitan Tiago, narito na po ang mga panauhin. Siya, dahil patuloy niyo na sila. Bueno, bueno! Tila pinaghandang tunay ang kasiyahan nito. Siyang tunay ba? Bueno, bueno, bueno! Ay, nababagal kumino. Ilang awit pa ba ang aawitin o giliw ko? Ilang ulit pa ba ang uulitin o giliw ko? 3 oras na akong naghihintay sa'yo, di mo man lang napapansin ang kakisigan ko. Ilang araw ba ang bilangin o iliw ko? Gagawin ko ang lahat para lang sa'yo. Huwag mo lang ipagkahilang hinahanap ko. Sabi mo lang ako, aking sintay, walang humpay na ligaya. Aasahang ibigin ka sa tanghali, sa gabi at umaga. Huwag ka sanang magtanong at magduda, dahil ang puso ko'y walang pangamba. Lahat tayo'y mabubuhay ng tahimik at buong ligaya. Mga kagalang-galang na ginawa at mga binibini, mga kura, magandang gabi. Nalulugod akong may pakilala sa inyong anak ng aking malapit na kumpadre si Don Rafael, si Crisostomo Ibarra. Pagkat ang ginawa ay kagagaling lamang mula sa Europa, mula sa kanyang 7 taong paglisan, mula sa Magandang gabi, senyor. Senyor, ang ating kura. Kinagagalak ko po ang imbitahan at masinahin kayo sa gabi kay Sayang. siya. Huli na po sa hansalo. Punyeta! Leeg at pakpak ng manok. Nakakasira ng araw! Abay, pagkagandang binata, maginoo at marespeto. Ay, ngunit ako ay may isang tanong. Sa 7 taong pamamalagin sa Espanya, marahil nakalimutan niya ka na ba? Hindi na, boss. Naman. Ay, naku po, senyora. Tila, nagkakamali nga ho kayo pagkat kabalikan ang nangyari. Simula na lumisan ako sa Pilipinas ay ang bayan na natin ang nakalipin sa atin. Anong yung ibig sabihin, Don Crisostomo? Tila yan ay nakaiba ang krutsada mo sa bayan kung saan ka isinilang. Walang darating po doon niya, ngunit hindi naman yata ganoon ang ibig sabihin ng binugan. Maraming pagkakataon ng sinasabi. Siyang tunay, Bingini. Simula nung lumisan ako ng Pilipinas, wala akong narinig na kahit ano mula sa kahit sino. Ang malala pa riyan ay tila
Wala akong narinig na kahit ano na namatay na ang aking ama. Siguro'y kaya'y nabura ka na sa isipan ng mga narito'y pagkat iniwan mong lahat para sa Europa. Siyang tunay, Oo. Padre. Sige nga, sige. Sabihin mo sa akin kung ano ang pinakamariritit na lugar roon. At ano ang mga natatangi mong karanasan sa bansang iyong narating? Alam mo, Padre, bukod sa katangi-tangi ng bayan ng Espanya, wala na akong inibig pa kundi ang Pilipinas. Ay, Diyos ko! Ako'y lubos na humingi ng patensya, Ginoong Ibarra. Nakatutuwa lamang na parang ika'y isang ngangal na bulag! Sa tagal mo sa Europa, tila nagaksaya ka lang ng salapi kung wala ka lang di binibig kundi ang Pilipinas. Totoo nga ay, kung ano ang inaral mo sa Europa, ay pwede mo ring malaman dito sa iyong bansa. Inyo talaga. O manit. Ngunit, tila ang Padre ay hindi nagbago mula nung mas pa lamang ako. Patuloy na minamaliit ang aking kakayahanan, ang aking edukasyon. Wala ka namang magmamalaki. Hiningi ako ng tawag, Kapitan Tiago, at mga kagalang-galang na panauhin. Pagpapaumanhin ko at ipagpapaalam ko ng aking sarili pagkat naniniwala naman ako na tapos na ang importanteng bahagi sa salu-salong ito. Para sa Espanya at para sa Pilipinas. Para sa Espanya, para sa Pilipinas. Si, Padre. Ang mga alaala ng kahapon ay nanatili pa rin sa bawat gilid ng mga eskinita sa Maynila. Hindi kumukupas ang mga memorya ng nakaraan, pati na rin ang dugong tumalsik sa mga semento nito. Ibarra, Tiniente Guevara, ikaw ay mag-iingat sa mga lihim mong kaaway. Ano na nangyari sa iyong ama, siya mo iwala sa iyo. nangyari sa akin ang ako. Paumanhin ngunit, ano nga ba nangyari sa aking ama? Hindi ko mawari pagkat wala rin naman akong ginawang masama para ako. Kayo ng kaaway, sinasabi mo. Madalas, ang sobrang kapatanaga ay Hindi nakaaway. Ukol dito ano ba nangyari sa aking ama? Hindi mo ba hindi ka takataka kung bakit siya nakapigit? Bakit siya nasa kulungan? ang tanging kasalanan niya lamang ay maging pinakamayaman sa Santiago. Hinihingisan siya ng iba dahil iba ang kanyang filosofiya sa nakararami. Yeah. Mayroon bang pinipilit na ipagkalat si Padre Damaso na may nangingialam sa pamamalakad ng pamahalaan habang walang pangalang binabanggit? Hindi ko maintindihan. Alam ko nagalit si Padre Damaso, ngunit ano pa ang ibang dahilan kung bakit siya napiit sa kulungan? Ay, isang artilyero na nangungulektra ng tributo sa mga mamamayan. Ngunit hindi siya marunong bumasa o sumulat. Bagaman ganon, siya ay malapit kaya maraming ligalit sa kanya. Isang araw ay may pinanlokong dalawang bata sa kabesa dahil dito, pinagbog ng kabesa yung mga bata na nakikita ng ilong na nakalok. Sinampukan ni Contrabel na kausapin ng mga Kristina ng artilyero, ngunit sa galit ng artilyero, sinaktan niya ang iyong ama. Sa naging Contrabel yun at ginantihan ng kabesa, kaya pinabagok sa isip ng box. Dahil di,
ay napakulong sa iyong ama. At nang malapit na siyang mapalaya ay inakusahan siya ng kasalangan hindi kanya. Ngayon ko lamang nalaman ang nangyari sa aking ama. Wala nagsabi sa akin ito. Napakasakit sa lapit niya. Matawad mo nito, kailangan ko ng pulis. De nada, Senyor Guevara. Maraming salamat, Teniente Guevara. Dumating na ang oras para magtagpo muli ang araw at buwan na matagal nang pinaglayo ng tadhana. At ngayon, tutuparin na nila ang kanilang pangako. Sa muling pagkikita, mga puso'y muling magdiriwang, pagkat muli, ito'y nakatahan na sa kanyang tahanan. Ay, mahabaging Panginoon. Tanghali na. Ano kaya ang dahilan ni Crisostomo sa kanyang pagkahuli? Maria Clara? Maria Clara? Pasensya na at ako'y nahuli. Pagsayo mo naman ako. Ano ba kasi ang dahilan ng iyong pagkahuli, Crisostomo? Dali na tayo ito. Pasensya na, gising ka. Ano nga bang dapat kong gawin upang ako'y mapansin mo rin? Ikaw ang liwanag na inaabangan, ang umukadkad ng mukhang liwayway, ang ngiti mong uhubad sa dilim ng gabi. Ako ay malaya pag ika'y naasam-asam. At pinaglalaban naming manliliman, kalayaan ay pagsapit ng pag-ibig. Ang pagtahan ng puso ko sa iyong dibdib. Bakit ko pa iaalay itong buhay? Kundi lang sa yakap mo mahihimlay. Ikaw ang liwanag. Ikaw ang liwanag. Ayan, Maria Clara. Nakakali na ba kitang makausap ng maayos? Alam mo, nagduwa ako at tayo ay humiling ng pag-asal ng ating mga magulang. Hindi na ata ako makakahanap pa ng babae tulad. napakatamis ng Biblia, Jesus. Siguro marami ka nang nabihan na kamag-anak sa mga basta natin. Ang napakagandang obra, Diyos, ang aking sinisimula. Hindi pa ako hahanap ng iba. Sinungaling. Pero bang hindi naman kapag-paniwala ang isang sa ganda ng ibang ilan sa iyo? Alam mo, ang kagandahan ay nasa paglasa ng tao. At kapag ako ang nagsabi, ito ay sincere at nasa aking puso. Ikaw ang pinakamaganda, pinaka-iniibig ng puso at aking mata. Ngunit, may humingi ng tawad sila. Kasi Todos los Santos, isay ng iyong piling. Itutulong sa aking bukas upang sagot ang aking mga tanong. May maintindihan mo kaya Clara. Naiintindihan kita, Ivan. Naway, sa iyong paglalakbay kay ligtas at masal. Diyos ka
ginagawa mo yan? Naaalala lamang ako na dahil lalakbay na bukas si Crisostomo at hindi maganda ang pakiramdam ko dito. Alam mo, kung ikaw ay sadya talaga nababagabagaling, ikaw ay magtulos ng kandila para kay San Roque at San Rafael. Sa Tiyak, gagabayan nila ng paglalakbay ni Ibarra. Tama ka nga, Mama. Mabuti ka mo. Bueno, mabuti pang magpakasyon ka na rin sa San Diego. Tiyak, may kita mo rin doon ang kalagayan ni Ibarra. Maayos. Totoo po, Mama. Maraming salamat po. Sige na. Pagtiri ka na ng kandila at mamaya ay pumunta na rin kayo ng Meterio. Pamang tiya sa kanya. Upang kunin ang mga natirang gamit ko. Magandang gabi, Isabel, Maria Clara. Mukhang kayo ay may pupuntahan. Saan ang tungo ninyo? Tungo po kami ng Viajario niyo. At kukunin na lamang ang mga natitira ko pagka. Siyempre, Padre. Magbabakasyon kami ng iyong inaanak sa Diego. Sa San Diego. Nang hindi ko nalalaman. Tignan natin kung sino ang makapangyarihan. Iya. Hindi ba yung nagagalit yata ang ito? Baka naman magme-memorya pa siya ng kanyang sermon. O siya, mamustiha. Iago, Buenos noches, Padre. Opo kayo. Ano naparin kayo, Padre? may pag-uusapan tayong mahalaga ukol kay Maria Clara at doon sa anak ng erehe at pilibusterong si Ibarra. Ay, Diyos ko. Ito na yata ang araw na kinatatakutan ko. Si, Padre. Ano po yung Padre? At sino nga, Tiago, para ikaw ay magpasya sa buhay ni Maria Clara nang hindi nagsasangguni sa akin. Pagpaumanin po ninyo, Padre, sapagkat iniisip ko lang po ang kalusugan ng anak ko. Kaya inarapat ko po siyang pagbakasyonin sa San Diego. Sa San Diego, sa bayan ng kanyang nobyo. At para saan, Tiago? Para mas magkalapit sila ni Crisostomo. Ay, at nasaan na nga bang lalaking yan? Huwag mo sabihin sa akin nagpunta na rin siya sa San Diego. Andito pa po siya, Padre, sa Maynila. Nabanggit po kasi ni Crisostomo na marami po siyang asik sa mga bagay. Kaya malakas pong loob ko na pagbakasyonin si Maria Clara. Muy bien, muy bien. Nag-iisip ka rin, Tiago. Patawarin niyo po ako, Padre. Pagkat nasubaybayan niyo po ang paglaki ni Ibarra. Mabait po siyang bata. Kaya pakiusap namin po. Huwag niyo na lang po sana siyang damay sa galit mo sa kanyang ama. At bukod po doon ay iniibig po siyang tunay ni Maria Clara. Ayaw ka lang pumusuktan ng dami ng anak ko. Mas masasaktan lang siya kung magkakatuluyan sila. Alam ko namang hindi ka tonto, Santiago. Alam mong isang pagpapatiwakan lang kung itutuloy mo ang kasunduan. Padre, malinaw po nakasaad sa Biblia, di ba? Na hindi po pasanin ng anak ang anumang kasalanan. Eh ano ngayon? No me importa! Alam mo naman siguro ang mangyayari sa iyong kabuhayan kapag sinubukan mong kumalaban sa akin. Ayaw mo naman sigurong matulad sa ama ni Ibarra, Tiago. Si Tiago, nag-iisip ka. Ngunit pagbibigyan kita dahil alam kong umaasa rin si Maria Clara
na makapagbabakasyon siya sa San Diego. Payag ko kayo, Padre. Abay, oo! Sapagkat sinabi mo naman na narito pa sa Maynila si Ibarra. May sapat ka ng babala, Tiago. Huwag ka nang gagawa pa ng kung anong kahangalan at sumunod ka na lamang sa akin. Hindi ko kayo pababayaan ni Maria Clara. ¿Entiendes? Labis na bighati ang iyong madarama kapag nalaman mo na lumipas na pala ang iyong minamahal na ama. Pero mas masakit pa rin pala kung pati ang huling bakas ng katauhan nito ay naglaho na tulad ng bula. Kahit na sa huling hantungan, kalapastanganan ang siyang naramdaman. Ano ba ito? May dugo at may buhok pa ang bangkay na narito. Napakaselan mo naman. Kung alam mo lamang ngayon, ako yung natusan ng nakaraang bumuhay ng bangkay nakakalibing pa lamang. Umuulan at namatay pa ang aking lambara. Sino bang nagpunto sa inyan? Sino pa ba? Pati ang purang malaki. Dinambit niya pa na ilibing ko ang bangkay sa libingan ng mga ichik, ngunit ito hindi ko nagawa pagkat ito'y pagkaalayo-layo. Ano naman kaya ang bangkay at hindi na pagkakapagulong nito? Alam mo, paamong ikay gwardyang sibil kung magtanong. Hindi na natin yung kailangan pang malaman. Kamahin mga Ginoo, ngunit nakakita pa kayo ng isang puntod na puno ng bulaklak at may krus na katulad niya. Pangalan ay Don Rafael Ibarra. Yun ang bangkay na pinusunod ng purang malaki. Kung sinasabi mo pinasunod, Ako yung humihingi ng tawad sa inyo. Ako yung nagpag-uusap lamang ngayon yung pagkakabay ng iyong mama sa living room. Ulit ito yung hindi ko nagawa, kaya sinilaga ko muna ikaw sa tabi ko. ano naiintindihan? Tumapikyo! Ano nangyari? Ikaw! Ikaw lumapit ka dito! Ikaw ba ang kurang nagbaboy at lumapastangan sa aking ama ang kanyang puntod at pinatatago pa ang kanyang bangkay? Ha? Bakit mo? Ha? Sabihin mo! Ano ba ang mga salitang sinasunggit ng iyong bibig? Wala akong kinalaman sa kahit anong binabanggit mo, Ibo. Kung hindi ikaw ay sino? Sino? Marahil ang Ikaw, unang tawa ka pa pinarinig talaga. ko. Ang iyong nasa isip. Marahil si Padre Damaso. Sino naman? Susunod mo, papakita ka sa akin. Miss ka. Damaso! Lubos ko na siyang napatawad. Ipinagdarasal ko ng binata pagkat ang kanyang sinabi ay sadyang mapait. Pinapanalangin ko ng binata. Nabayan nawa siya ng may kapal.
Totoo na hanggat madami ang lugmok sa kahirapan, katarungan ay mahirap makamtan. Sa bawat tunog ng kampanaryo, dalawang musmos ang siyang pinatungan ng maling lintang. Sa murang edad, kalupitan ng buhay pagkat ikay nasa mababang antas, agad na nilang natikman. Paano lalaban ang batang walang muwang? Kaka, ilan susuwerte mo ngayon doon? Baka maaari na bayaran na lang sa sabi nilang ninakaw ko para sa simbahan. Nakakatakot ko ng itakura. Ano na, sakit ng mayor. Dalawang realis lamang, Crispin. Ano na ba talaga magagawa? Kahit ata gusto lang ako magpadalas ang katlan, hindi ko makukunan yun. At talagang may oras pa kayo para magliwaliw. Ikaw, Basilio, napakasahol ng pagpatulog mo sa kampana. Alas 10 ka uwi! Wala akong pakialam! At yung kapatid mo, Crispin, ikaw, hindi ka uuwi hanggat hindi mo nababayaan na ang pinto mula sa simbahan. Wala, hindi pa ako At talagang sasalo ka ba? Huwag mo siyang tutulungan kung ayaw makalabas sa simbahan ito. Ang pagmamahal ba ng ina ay kayang mabilang, masukat, at mahanap ang dulo? Hanggang saan nga ba aabot ang pagmamahal ng isang ina? Ilang luha ba ang iipunin? Araw ang siyang bibilangin para sa mga anak na sa kanya ay nawalay. Naku, nakatitiyak akong pagod na ang aking mga anak galing simbahan. Nakasisigurado ako magugustahan ni Crispin itong aking nilutong ng manok. Nasaan kaya ang mga anak ko? Bakit? Anak ko, anong nangyari sa iyo? Bakit ka baguan? Huwag ko kayo magalala sa akin, Nay. Pero si Crispin po! Anong nangyari kay Crispin na to? Naiwan ko siya sa kumpleto. Bakit ba? Siya ba ay buhay? Ang tunay. Nabintangan ko siya nagtakaw ng 2 onsa ng hinto. Pero hindi naman talaga siya nagtakaw. Hindi daw siya pauwi ng kura at hindi niya yung binabalik. Mali. Mali sila ng binibintang. Hindi yun magapunan yung kapatid na bakit hindi yun magapunan. Okay na ka na. Pupunta ako bukas sa kura. Dadalhan ko siya ng gulay at paghihiling niya ng kalayaan ni Crispin. Magpahinga ka na ako. Tao po! Tao po! Tao po! Sino ka? At ano mo yung pakay dito? Ako po si Sisa. Ina ng sakristo na si Crispin. Mahali ko po kung hindi. May sakit ako. Kung kaya si Crispin na lang po. Hindi pa po umuwi ang aking anak. Huwag ka nang magkaila. Alam ng lahat na wala na si Crispin. Wala. Wala po po siya sa bahay. Sinabi po ni Basilio ay naiwan po raw siya dito. Naiwan na. Eh, malis din naman yun matapos magkakaroon ng napakarami pang bagay. Hindi po. Hindi po totoo yan. Nalabas niya po si Crispin. Wala naman si Crispin. Alam mo, nalaman niya sa ng asawa. Kaso yung anak mo, manang-mana sa ama nila. Nalaman niya po si Crispin. Wala kang mga dito si Crispin. Alam ko na dyan ako si Crispin. Ano ba? Doon ka na sa lunsangan magulgol? Alis! Alam ko wala naman si Crispin.
pagtulog, malapis ang hindi. Ang bantay ko'y tala, ang tanod ko'y lukoy. Sa piling nilalan, langit ay Sa bagong kabanata, isang bagong mukha ang siyang lilitaw. Sa kanyang pagdating, bagong yugto patungo sa tinatamasang pagbabago ay mas malapit o ang kanya bang pagdating ay marka ng mas madaming balakid na kailangang lutasin. Magandang araw. Napakasarap naman ng ating banda. Isda na lang ang ulam. Magandaan po ang mga isda para sa inyo. Ay naku, napakasalamat Ginoo. Teka, ano yan? May buhaya! May buhaya! Ito! Nakakalaman siya. Ayos ka lang, mama. Salamat at sino. Nagawa ko ako. Anong alam mo? Elias po, senyor. Yes. Dahil gagamitin ka namin. Sa paglapit ng binata sa matandang si Tasyo, kagustuhang magsimula ng pagbabago ang balitang ihahayag. Ano nga ba ang mga payo na ibabahagi ng matanda sa binatang si Ibarra? Ako po. Gusto ko, Tasyo. Magandang araw po. Para, anong may paglilingkod ko sa iyo? Kasi alam niyo naman po na kumano na ang aking ama. Ngunit marami siyang mga pangarap. At isa dun ay ang pagtatayo ng isang paaralan. Gusto ko lamang humingi ng isang payo kung ano nga bang dapat kong gawin kapag nagtatayo na ako. Alam mo, iho, isa yan sa mga pangarap ko noon. Ngunit, pangarap na lamang ng isang baliw. Adiyo. Kaya ito ang mapapayo ko sa iyo. Huwag mo na akong tatanungin mo dyan. Piloso po, Tasyo. Ay, nako, Ginoong Ibarra. Kailangan mong itatak sa iyong utak na kailangan mong magkunwaring sumunod sa payo ng madlang at sa sermon ng mga kura. Dahil ang hindi sumunod sa kanila ay baliw o erehes. Kaya, Ginoong Ibarra, mag-ingat ka. At ikay sumunod na lamang. Naiintindihan ko. Pasensya na. Maraming salamat.
kailangan ganun sa simbahan? Ako yung gagawin. Gusto ko nang marinig ang sermon ng pura mamaya. Nasaan nga ba sila Elizabeth? Sa boses ko eh. Sila na. Aling Sisa? Maria Clara? Aling Sisa? Halika. Anong nangyari sa'yo? Nakita ko si Christy. Saan nanggaling ang iyong mga sugat? Kailangan natin yung mga kusina. Kinabukan yung lagay. Ano na nakabalik na luman? Sa isang sermon ay 250 piso kada tao? Hay nako! Ginagawang negosyo ang debosyon. Pinagkakakitaan na lamang kayo ng mga kura. Iyan ay 3 gabing sweldo ng isang aktor. Pinagsasal nyo lang inyong mga salapi. Sa bayang kanyang kinagisnan, kung saan ang mga braille ang siyang tinitingala. Sa tahanan na iyong aakalaing mga banal lamang ang siyang nakakatapak. Kawalang hiyaang balita ang siyang ipinapahayag. Mga taong taliwas ang gawa't propesyon sa kanilang aksyon. Tama ba na ang kapangyarihan ay iatas sa kanila? Ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kagalang-galang na senyor, senyora, mga kapatid at anak ng Diyos, sa banal na misa, naway damhin at isapuso ninyo ang mga salitang aking sasambitin. Hindi ko nais masayang ang aking laway at pawis para sa sermong ito. Kaya naman, ang lahat ng makasalanan ay mangumpisal para sa ikakaayos ng lahat. Dapat ay alam nyo sa inyong puso at isip ang banal na kasulatan, buhay ng mga santo't banal, at lahat ng mga dalangin, para naman hindi ko na kayo kailangan pang pangaralan. Mangumpisal kayo at pagbayaran ng mga kasalanan. Huwag kayong tutulad sa erehe at pumatay sa mga inosenteng taga-singil. Ito lang, matuto kayong gumalang sa aming mga kura. Kami ang magsasalba ng mga kaluluwa ninyo. Ito lamang ang aking sermon. Mayo kayo. Kumusta kayo? Naku! Napakalaking gawain ng paninermo ng kurang malaki na yan. Yung malamang kura kanina. Nakita niyo ba? Ay! Halos magpawisan sa isang salmon lamang. Diyos ko! Ganyan lang din naman Gusto ko na din maging pari. Kahit isang araw lamang. Basta, lahat
sa akin ay naroon. Tingnan niya si Padre Damaso. Mga taba, kagagalit at kapapalo. Oh, mga senyora, Padre Damaso. ituloy niyo lang ang inyong mga konversasyon at ako'y makikinig. Tungkol saan ba ang inyong diskusyon? Wala namang paupan. Iisa-isa lang po namin ang lahat ng tumulong kay Ginoong Ibarra sa mga gawaing filantropiko at ang arkitekto po nung kayo ay dumating. Mga arkitektong walang kwenta! Paaralan na lamang ang itatayo'y pumalpak pa! Kala mo'y napakagagaling ng mga Indyong yan. Matuto lang ng kaunti, akala mo'y mga doktor. Tulad ng iba diyan, na galing pang Europa. Siyang tunay, Padre. Wah! Ngunit nakulong naman ang ama sa piitan. Palibhas ay kriminal. Akala mo'y mabait, ngunit mamamatay tao pala. Tunay, Padre. Tawanin niyo ako! Lumalit ka rin! Sige! Ako niyo lumapit! Para ako na makakabunos ni Subukan niyo akong tigilan! Ha? Ikaw! Teka! Padre! Siya ikaw talaga, Padre. Sige! Lapitan niyo ang kura! Nasa labas tayo Alam ng ko na simbahan! nanahimik ako! Nananahimik ako doon at ano ang kanyang ginawa? Ha? Kukulong ka! Ikaw, ikaw, napakabanal, tinawag na banal. Nahihiya sila sa iyo sa mga ko. Si Padre Tawagin niyo ako! Damaso! Turin kang kaibigan ng aking ama. Ngunit anong ginawa mo? Kaya Tawag wala ako! kang karapatan na pagsalitaan siya ng masama. Anong gawin sila? Ha? Ha? Ay, umastay ere. Manang-manang sa kanyang ama. Kukulong siya, Padre. Hindi, hindi na nalan. Sa paglipat ng pahina ng libro sa pangalawang akto, sa laro ng tadhana, isang paa ang nakabaon sa hukay habang lumalaban. Buhay ang taya, kapalit ng kalayaan at kapangyarihan. Ikaw, Totoy, makinig ka't bilisan mo ang takbo. Huwag kang magpapahuli at sisilap at alalahaning madaming mata ang siyang nakamasid sa'yo. Nais kong makita si Senyor Ibarra. Marami na akong narinig tungkol sa kanya at nabibilib ako sa mga ginagawa niya. Ngunit, hindi pa siya napatawad ng ex-communion. Kapitan General, nabi ko na ho, si Crisostomo Ibarra. Senyor Ibarra, salamat at pinaglakan mo ang aking imbisyon. Ako ay bilib na bilib sa'yo. Pinagtataka ko nga rin ba't wala akong nakuha rekomendasyon mula sa iyo. Magandang araw ho, Kapitan General. Kung may ngunit sila Jaco yun, ayaw ko namang kayo'y abalahin pa sa pagpipilit ng pagbabasa ng aking rekomendasyon. Sinsentido, ako'y hanga sa iyong aking katulungan. Wala naman yun, Kapitan General. Ngunit, bakit mo nga ba ako pinatawag? Bukol ba ito sa aking pag-excommunikasyon at pagkakaroon ng patawad sa akin ng excommunicado? Nabalitaan ko yung pala na ikaw sa Espulgado dahil sa iyong pagtatagol sa iyong ama. Ganoon niyo eh. Kapatid ko, nakakausapin niyo po ang mga pari mula sa arsobispo. Natanggalin ang aking tawad na ako ay isang excommunicado. O siya, ako nang bahala magpadala ng sulat sa arsobispo para kaibisan ang iyong espiritu. Maraming salamat po. Ngayon ay alam ko na kung bakit kilala at kausayan niyo sa Rodrigo. O Beno, maaari bang puntahan mo si Pagka Dragon sa pili na patawag siya. Lahat ka naman. Hindi mo muna. Maraming salamat po. Si Ginoong Crisostomo Ibarra, siya ang nilalagay ko sa ilalim ng iyong proteksyon. Sabihin mo to sa Alvarez at supportahan sa kanyang mga altar. Susunod po.
Sa nakagawiang tagpuan, saksi ang langit at buwan sa mga pangakong iiwan. Mga pusong nais lamang na makapagpahinga sa piling ng isa't isa. Isang pares na mistulang inukit ng langit para sa isa't isa, ngunit sinulatan ng tadhana ng mapait na kapalaran. Mahihintay pa ba? Hanggang dulo nga ba ay tayo talaga? Interesado? Naparito ka. Halika. Maraming salamat po, ngunit narito lamang ako dahil galing ako sa bahay ng Kapitan General. Hinayos siyang pabatid sa iyo, no? Ay ka rin pumunta sa kanya pagkat pinapatawag ka niya. Bukod po doon gusto kong makita ang aking minamahal si Maria Clara. Maaari ko ba yun? Si Maria ay nasa sila niya lamang. At katukin mo na lamang siya, ha? At mauna na ako. Maraming mo salamat. Makapagkita, kita ko yung aking sinisipan. Maria Clara? Maria Clara! Sinagawa rito. Kung umakto ka naman ay hindi ka pwedeng makita. Sina? Kumano ka sa gulang sa bakit nung Galit naman neto. Ako yun eh. Kailangan ko pang isulat ang kailangan ko sabihin. Hindi ko maaaring sabihin ko na lamang siya ng harapan. Maria Clara, tapos ka naman dyan. Aking mahal. Ako'y maghihintay sa'yo. Mahal na mahal ka. Hindi ako magbabago. Asahan mo ito. Ikaw, ligaya ko. Magbibigay sila sa aking puso. Pakinggan mo ang nais sabihin ng aking puso na mahal, mahal na mahal kita. Hindi ako magbabago. Asahan mo ito, mahal. Mahal na mahal kita. Ang puso ko'y iyong iyo. Asahan mo maghihintay sa'yo. Ikaw na ang may sabi na ako'y mahal mo rin. At sinabi mo ang pag-ibig mo'y di magbabago. Ngunit bakit sa tuwing ako'y malayo, puso'y laging nasasaktan pang may kasama kang pa. Oh, di ba nila alam tayo'y may sumpaan na ako'y sa'yo at ika'y akin lamang. Maria Clara! Mahal! Nasa bakuran si Doña Consolacion, pati ang kanyang alalay na pinapayungan siya. Parehong nanglalait ng mga dumadaan nang mainit ang Doña.
Si Sisa naman ay naglalakad-lakad sa bakuran ng Donya at Alperes. Walang kamalay-malay sa mga nangyayari. Lord, si Vince, galing mo sa akin ang babaeng yan. Ngayon din, Bitawan mo ako! Bitawan mo! iwan mo siya yan. Iwan mo na kami. Ako nang bahala sa akin. Sumayaw ka, baliw. Sayaw! Baila, Sisa! Baila! Sumayaw ka! Baliw! Sayaw! Sisang baliw! Sisang baliw! Sayaw! Sumayaw ka! Sisang baliw! Hoy! Anak ng pating. Ano ba yung ginagawa niyo? Ikaw, Wanda Civil, ba't nakatayo ka lang dyan? Ilayo mo yung babaeng yan. Hindi ko naman konsolasyon. Bakit naman pinagdiskitahan mo pa yung babaeng yan? Pinupuno mo talaga ako eh. Halika nga rito. Babalian na kita ng balakang eh. Luwag ka, Alperes. Hindi mo ko kaya. Lalaki ka ba talaga, ha? Abang, ako kanuwag. Halika rito, babalian kita ng ito. Halika, halika. Mga walang iyak ninyo! Hindi man lang magbigay galang sa napakaganda kong mukha! Hindi man lang magbigay bugay sa napakasosyal! At kasama ko ba namin? Mga baba! Mga walang galang sa Donya! Demonyo! Anong gagawin ko? Hayaan! Anong tinitingin mo riyan? Matandang bruha? Mamaya'y matunaw ang walang porselado kong mukha. Saka tinitig mo sa akin. Huwari ko, ikaw ay naiingit sa akin na landahan. Ako? Maiinggit sa isang katulad mo? Talaga nga naman kainggit-inggit ka, Senyora Pupuot. Mula sa buhok mong pinag-ihi sa kabayo hanggang sa mukha mong mukhang dalapo. Talaga nga naman kay ganda mo, Senyora. Siya isang katawa-tawa. Bastos! Talaga ba? Lapastangan! Hinahangon kita, konsolasyon. Harapin mo ako at huwag kang duwag. Hoy, Victorina! Ikaw naman ay isang dubag, isa ka rin. Ang pakaiingay nyo naman, hindi na kayo nahiya. Manahimik ka, Alvarez! Demonyo! Tulungan mo naman ako sa Alvarez na yan! Paano ko naman yung gagawin? Eh, pilay na ako! Mga kuryeta! Hindi na kayo nahiya talaga eh, no? Para kayong kwet ng mga manok. Putak kayo ng putak, ay mga dubag naman kayo. Manahimik ka, Alvarez! Ikaw ang manahimik! Hoy, bruha! Saka mo na ako yabangan kapag tunay na yung mga porselas mo. Hoy! Mataas na bruha! Lumas ka riyan! Unahin mo ako! O tara, lalabas ka rin talaga! Ano? Saan ka ba? Ikaw mo nga yung suot mo? Beke, pati yung mukha mo, ha? Mistik, hiantay! Aba, nakakarinig sa tenga! Mga kayo mga sirap lahat, hindi nakakaya! Victorina, mahal! Kumalma ka! Ayun, magsama kayo talaga! Tinawag ka na tayo! Hoy, matandang bruha! Ruha! Di talagang dito pa sa pagkakain kayo. Eh, skandalo! Lumayas ka ngayon kasama ng pilay mong asawa. Lumayas kayo ng Bigay asawa ka mo. lang! Makakalas kayo ng lagi mo! Chararan! Nagtataka man, pinaunlakan pa rin ni Crisostomo Ibarra ang palihim na liham na natanggap niya galing kay Elias. Pagdating niya, nakita niya si Elias na may inaayos sa bangka.
upang silahan sa iyo ang aking adisal. Hindi ko maintindihan. Ano nga ligain ito? Humihingi ako ng tulong at suporta mula sa iyo para sa pagbabagong nais ko. Pagbabago sa pagtingin at pagpapasunod ng mga tao. Elias, gusto ko rin ang pagbabago. Gusto kong magulat ang mga Pilipino, ngunit alam mo, napakalakas nila. Napakahina natin. At ano ang mangyayari sa huli? Tayo ang susuko. Tayo ang mabibigo. Ikaw ba ay nalulungkot? Pabalot ba ng kumot? Maraming hinanakit sa mundo. Iyan lamang ang gagawin. Pusin ang oras. Kalang mo iya'y may mararating. Hoy, kaibigan ko, pakinggan mo ang mga bulong sa'yo. Hoy, di galing sa mundo. Patungo sa pangakong paraiso. Alam ko naghahanap ka rin ng pagbabago, Senyor Ibarra. Kailangan lamang natin tatagan ang ating loob laban sa kapangyarihang nang aabi sa ating mga kababayan. Sana ay pag-isipan ka. Isipan ko yan, Elias. Ang dami kong pagtataka. Ang dami kong mga baka at mga pero. Ngunit, Hoy, kaibigan ko, pakinggan mo mga bulong sa'yo. ito'y di galing sa mundo. Patungo sa pangakong paraiso. Tumatak kong oras. Ising ka, umahon na pagkalit na ikaw ang biktima. Habang nasa sala si Maria Clara, Tia Isabel at Kapitan Tiago sa kadahilan ng may bibisita raw na paparating. Sa pagpasok ni na Doña Victorina, Don Tiburcio at si Linares, isang balita ang kanilang batid. Balitang siyang makakapagpabago sa mga planong naitala sa mga tala. Magandang araw, Kapitan Tiago. Ay, kasama ko ang aking pizza na si Linares. Ay! At kagagaling niya lamang galing Europa. Ay, manihintay mo ba tayong panauhin? Ay, Magandang araw po, Padre. Ano, naparito kayo? Aking sinadya na makita ang kalagayan ni Maria Clara. Nabalitaan sa kasina, siya raw ay naging sakit. naku, Padre, maraming salamat po sa inyong pagdalaw. Padre, buti ba, ano muna ba naman? Ako po si Alfonso Linares. Nagtapos ng abogasya sa Espanya. Kinagagalang ko po kayong makita. Nga po pala. Nasaan po si Padre Damos? Ay,
naroon at masakit daw ang kanyang likod. Hala, Doktora de Espadanya, halika, tinanong ko si Clarita. Siya'y may sakit. Clarita, iha! Tagal mong ginoo, matulog mo ka! Ano ba, dito lang ang para sa iyo! Tama ba ang aking narinig? Clarita, ayos ka lang ba, Iha? Nakadating sa akin ang balita ukol sa iyong kalagayan. Ayos lang po ako, Ninong. Salamat at naparito kayo muli. Ito yata ay bigla. Batid ko ang iyong pagkagulat sa biglaan kong pagsulpot. Ngunit, hindi ba dapat ang presensya ko'y narito? Ano kung ibig sabihin? Marahil ay hindi pa nasasabi sa iyo ng diretsyo ng iyong amang si Tiago. Iha, ikakasal ka sa iba. Kay Linares, napakagaling na Ginoo. Di tulad ng erehe at pilibusterong si Ibarra. Tama, Padre. Ano? Ikakasal niyo ako sa iba? Tama yung bangka. Ama, may sinabi mo, may panglako ka sa akin. Ninong, ayoko magpakasal sa iba. Si iba lang ang aking minamahal. At ayoko makasal sa iba. Dahil sa lalaki. Hindi ko naman kilalahan. Wala akong magagawa pa, Iha. Alam ko, ganito na ngayon. Samahan mo ko sa iyo. Si iba lang ang aking minamahal. Bali, ano? Balae! Ha? Ay, Ngunit, ako ay napagod upang makalakbay sa inyong bahay! At, ang paanak ng Visan Sinas! Kagaling na lamang din galing Espanya! Ang demonyo! Mia Mora, anong gagawin ko? Tama ang aking mahal. Paano na yan? Mga punyeta! Magsitahimik kayo! Matutuloy ang kasal ni Clarita at ni Linares. Sa ngayon, hindi ba kayo marunong lumugan? Bigyan mo na natin ng katahimikan si Clarita. Ay, mga walang puta. Hindi ko na siya makikita pa muli. Ayoko maikasal sa iba. Si Ibarra lamang ang aking minamahal at ayoko mamali sa kanya. Gagawa natin. Nabubuhay pa ang inay. Ipagtatanggol ni Basano. Di sana ako inaapi ng ganito. Iya, kung maaari mong pakikisapan ng ama na huwag na lamang ituloy ang kasal. Magkano si Bate natin siya kayo kasal sa iba? Tahanay ka. Kasi siguro ako, makakahanap tayo ng solusyon. Yan. Para lamang siya. Tama
ikaw ay isang musta na wala pang alam. Makinig ka na lang. Makinig ka na lang. Hanap tayo ng paraan tayo. Siguro, kakausapin ko ang iyong tay. Para mapakasal ka sa taong mahal mo. At tuloy ang maging masaya. Tawad. Tawad. Halatang hindi mapakali at balisa ang mga Guardia Civil. Pinagbabantaan di umano nila ang mga batang panay ang silip sa rehas, kung saan naroon ang mga lalaki. Naroon rin si Alperes, Director Silio, Doña Consolacion, at ang kapitan na parang pinagsakluban ng langit at lupa ang kalungkutan. Alperes! Alperes! Oh, Nasaan sila Ibarra at Don Filipo? At ikaw, Tarsilio, anong kinalaman ni Ibarra sa nangyaring paglusob? Wala akong kinalaman si Ibarra sa nangyari. Walang kwenta. Tarsilio, totoo ba yun? Anong kinalaman ni Ibarra sa paglusog na nangyari? Wala ho! Maling, alam kong may alam ka. Alam kong may ginawa si Ibarra. Wala akong kinalaman si Ibarra sa paglusob! Manahimik ka, Guardia Civil. Paluin mo ng yanto hanggang sa magdugo ang buong katawan niya. Ngayon din! Maawa kayo! Ma! Parang awa niyo na! Patayin niyo na lang ako! Wag! Galit na tumungo si Padre Salvi sa bahay ni na Maria Clara. Dala ang isang sekreto na siyang makapapagwindang sa dalaga. Padre Salvi, ano nagbabalit ko kayo? Wala akong pang amari kayo. Naasikas ka sa akin. Sasaktan ko ako. Itagon niyo ako pa. Alam kong may alam ka, Maria Clara. Alam ko rin na nasa iyo ang mga sulat ng Filibusterong Siba. Kaya naman kung ako sa iyo, ibigay mo na sa akin ang mga iyon. Nang wala nang masakit. Wala akong alam sa hindi ko. Sila. Hindi ko alam yan tayo. Ang mga sulat at plano ni Ibarra, kapalit, hindi ang ng iyong ina. Sulat? Bakit nasa iyo ang liham ng aking inata? Hawak ko ang sulat ng iyong ina para kay Padre Damaso. Isang sulat na makasisira sa maganda at malinis na reputasyon ng Pilipinong at naming ina. Iha, ibibigay ko naman sa iyo ang mga sulat na hawak ko. Ngunit, meron akong kaunting kapatid. Bitawan niyo ako! Kung gusto mo talagang maisalba ang iyong pamilya, agad mo sa akin ibibigay ang aking kaunting tulong. Umalis na kayo dito, Padre. At huwag na huwag. Ang aking tunay na ama? Hindi maaari. Hindi ito totoo. Sa pagladlad ng mukha ng mga nahuling parte ng pag-aaklas sa madla, samot-saring batikos ang siyang umulan. Pinakahuling lumabas at walang gapos ang kamay, ngunit may kawal sa magkabilang gilid. Ito ay namumutla at hinahanap ang isang kaibigan. Umalma ang mga tao sapagkat si Ibarra ay hindi nakaposas.
Ano ko? Ano ko? Aba, bakit hindi nakabo sa sampunod dulo ng lahat? Para sa iyo, Ama, inang bayan, para sa pangarap na patuloy na minimiti, patuloy. Patayin! Tutoy, bilisan mo ang takbo. Ilagan mga bombang nakatutok sa ulo mo. Totoy, tumalon ka, tumapa kung kailangan, at baka tamaan ka ng mga balang ligaw. Totoy, makinig ka, huwag kang magpagabi. Dyan sa tabi. Totoy, alam mo ba kung ano ang punot dulo ng di matapos-tapos na kaguluhan ito? Hindi pula't dilaw ang tunay na maglaban. Ang kulay at tatak ay di siyang dahilan. Hanggat marami ang lugmok sa kahirapan, at ang hustisya ay para lang sa mayaman. Hanggat may tatsulok at sila ang nasa tuktok, di matatapos itong gulo. Hanggat may tatsulok at sila ang nasa tuktok, hindi matatapos itong gulo. Nako, talaga nga namang hindi na natuto ang taong bayan. Kung ano lang ang nakahabol sa kanilang harap, yun lang ang kanilang paniniwalaan. Hindi na talaga tayo makakatay sa ating sarili kung patuloy lang tayo na ganito. Sa parehong tagpo, kung saan ala-ala na puno ng pag-asa ay siyang nabuo. Sa sunod-sunod na pagbuklat ng mga tagpo, pagtuldok sa mistulang istorya ng pag-iibigan ang siyang mangyayari. Ultinatin ang revelasyon na siyang makapagpapagulo ng tagpo ng istorya. Gaano na nga ba karami ang kasinungalingan na isiniwalat sa iyo, Binibini? Hanggang kailan ka mananatiling nakagapos at walang boses? Padre, tama lamang na barling at patayin niyang si Ibarra. Isa siyang filibustero! Matagal ko nang sinasabi sa inyo. Siyang tunay, Padre. Unang tapos niyo pa lamang sa ating bayan, ay, alam ko na may masama siyang hangin. Isa siyang masamang tao! Sinabi mo pa. Victorina, ikay kumalma. Tuloy na ang pag-iisang dibdib ng aming minamahal na si Clarita at ni Linares. Akin namang ibinibigay ang biyaya sa kasalang ito para kay Clarita at Linares. Mabuhay! Larita ko! Larita, anak! Ano nangyari sa'yo? Ay, gumising ka! Larita!
Kumusta ang palagay mo, anak? Ayos lang po. Ngunit, maaari po ang nakag-isipan. Tito, ama, tiya. Nais ko lang ang makausap ang ninyo. Maghahanda na lamang ako ng merienda mo at ng pura. Mauna na ako. Tawagin mo na lamang ako kung saan kami nakahanda. Kung gano'n na ngayon, mauna na rin muna ako sapagkat marami pa akong masusunod pa rin. Ngayon din lang kayo. Totoo mo ba? Kayo na tumatayo bilang pangalawa kong ama. Totoo mo ba? Rita, bakit ka tumatamis? Kailangan ko ng kasagutan sa aking mga tanong. Totoo ba? Kayo ang aking tunay na ama? Sino namang may ganang lumabas tama ng aking ngalan? Saan? Saan? Saan mo nakuha ang walang impormasyon yan? Kanino? Kanino? Ayan na nga bang sinasabi kong hindi magandang dulot sa iyong pag-iisip si Crisostomo Ibarra? Huwag na akong nadadamay sa Crisostomo rito. E di sino? Sino ang may ganang lumapastangan ng aking ngalan? Huwag ko na rin alamin ko. Sabihin niyo na lamang na tapat ang aking katanungan, Ninong, por favor. Ikaw ba ang aking tunay na ama? Kaya ba't buong buhay ko'y tinago niyo ito dahil alam niyo makakasira ito sa pangalan at reputasyon niyo? Iha, Huwag kang lumapit sa akin! Walang tatayin pang simula ka nung isang pa. Patutuhanan na lamang ang aking hinihingi. Ibigay mo na sa akin ito. Narita, hindi ito maaaring malaman ng iyong ama, ni Tiago. Hindi lang ako ang masisira, kundi ang lahat ng aming pinaghirapan. Iha, sana maintindihan mo ang lahat ng mga ginagawa ko. Para sa iyo, anak ko. Anak ko, hayaan mo akong magpaliwanag. Oo nga! Oo nga na ikaw ang aking tunay na ama. Ang karapatan! Wala kang karapatan umiyak! Ako'y bunga ng isang immoral na relatiyan! Mga sinakain sa'yo! Huwag mo akong hawakan! Isa kang sinungaling! Ikaw! 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 Isang makasalanan ng braille! Ikaw! Nagsasabi ng mga utos ang siya din lumalabag ito! Ang buong buhay ko! Ang buong pagkatao ko! Isang malapit na sinungalingan! Wala kang dapat ipaliwanag pa. Isang makita! Ang makausap! Painawa na kayo lahat ng Panginoon! Magandang araw, mga panauhin. Hey. Naku, talaga namang bagay na bagay kayong dalawa. Mga ganda, gwapo. Di ba, Mayor? Tama ka, aking tinatawag. Tama ka rin, mamalayan. Harapan naman tayo magsasalo. At pagandaan ang sasalo ito. Mabuhay! Mabuhay ang bagong kasal. Mabuhay ang bagong kasal!
Ay, aking mahal. Akala ko, hindi na kita makikita muli at akala ko hindi na lakad muli. Hindi mo nabalaan ni Elias para makalaya ako. Nakita ko nito muli. Ang ganda mo, aking mahal. Patawarin mo ako. Ano ito? Bukod na nito. Ako ang hindi dapat sa'yo. Anak, ipag-isa mo muli. Kahit anong tapak pa sa akin ng mundo, akong tanggapin yun. Hindi mo kailangan humingi ng takot sa akin, di ba? Pag nalaman mo ang katotohanan, alam ko'y mag-aalintaman ka sa akin. Hindi ko maintindihan. Aking binibini. Ano ang dapat kong ipagpaalinlangan? Padre Damas, ang aking tunay na ama. Padre, ano sinasabi? Ngunit, tatandaan mo, kahit saan ka mang lugar, ikaw pa rin ang aking iibigin. Hindi! Alam mo, umisa na tayo. Dali mo ang mga gamit mo at lilisan tayo sa bayan ito. Sumama ka sa akin. Sumama ka sa akin. Sumama ko, aking mahal. Aking mahal. Hindi ko na maaaring paglisanin ang bayan na ito. Dito na nakasulat ang puto ng aking buhay at dito na isulat ang buhay na parang ang buhay ko. Hindi mo, Ari. Hindi mo naiintindihan. May nakatan. Nasal na ako kay Linares siya. Hindi! Sino ninalas yan? Hindi ko na maaaring paglisanin ang buhay ko'y bata. Ngunit, inumpil kita sa tamang panahon kung saan ngayon ang may kapal. At ay siguro na para sa akin ngunit sa ngayon ay hindi ko maaaring ibara. Para! Senyor, saan tayo tutungan? Saan ito punta sa inyong kamay? Senyor Ibarra, Ano ganda? Ganda parang gusto. Lumapit ka dito! Bitawan mo ako! Subukan mo! Nasasaktan ako! Lahat Ay, na nasubukan mo na. pinapahamak ang sarili mo! Manahimik ka! Kinuha mo lahat sa akin na pinagmamahal ko! Wala na silang lahat! Lahat ng importante sa akin ay wala na! Nang dahil sa'yo! Senyor, ito yung dalawa sa ating plano! Tayo mapapagak! Makinig ka! Makinig ka sa bugwit na yan! Masusunog! Masusunog ang kaluluwa mo! Sige, sa mga ginagawa mo! Ako! Ako! Ako si Padre Damaso! Isang makapangyarihang kura! Isang makapangyarihang Friday! Bitawan mo ako! Ngayon din! Tatapos sa'yo! Patay ko ang kulang! Alam na natin na saan ito! Babae! Elias! Tago! Napatay ko! Napatay ko ang kulang! Sa muling pagkikita ng mag-ina na si Basilio at Sisa, maalala pa kaya nito ng kanyang ina na nalunod na sa kalungkutan mula sa pagkawala at walay sa kanyang mga supli. Nay? Nay! Ikaw na ba yan, Nay? Ako to, si Crispin! Nay, ako na si
dilubyo, pero bawat sugat na natamo ay nag-iwan ng bakas. Mga marka na habang buhay na magdadala ng pagdurusa. O Diyos, ano ho bang parusa sa amin ay ipinatong mo? Senyor, kayo ho ba ay ayos lamang? Kanina pa kayo nakatitig sa malayo. Senyor, sa palagay ko ay kayo po ay pagod lamang mula sa mahaba nating paglalakbay. Sa tingin ko ay kailangan nyo na muna magpahinga. Ako na muna ang bahala sa mga ito. Ano bang nagawa ko? Diyos ko, patawarin niyo ho ako. Tama na ho ang mga kamalasan. Hindi ko na ho naiintindihan. Ako'y kunin niyo na lamang. Ama namin, sumasalamat ka sa buhay. Para lang sa langit. Ang kahal sa araw-araw. At patawarin mo ako. Para na ipapatakot ako. Yun siya. Kung patawarin mo, patuloy din ang mamahalin. Ayakla. Ayakla. No! Hindi ko na ako naiintindihan. Tama na ako. Tama na ako ang paglalaro sa aking utak. Hindi ko na ako kaya. Diyos ko! Manak na. Ama. Aming bahay. Tawarin niyo mo ako. Ginoong Ibarra? Ginoong Ibarra! Mama ko, Clarita. Maria, Maria, nais kong ipadala ang aking pakikiramay sa iyong unang nasawing mahalihan. Ano ang inyong pinapakita? Napakabilis nga talaga naman ang karma. Matapos ang kanyang ginawa, siya naman itong kinuha o pinarusahan ni Bathala para magsisiyat maging pangit ang kanyang buhay. Ano ang kanyang sinasabi? Padre, pagmamahalin po ninyo sapagkat hindi pa po yata tamang oras na ito kung malaman ko sa riyang balito. Sapagkat gagaling naman po ito sa rito. Ano pa po ang sinasabi sa akin? Huwag namin tanggalan ng kapatay sa katotohanan. Maria, Sabihin niyo na sa akin ang katotohanan. Ako nang magsasabi sa iyo, Iha, tungkol sa pagkamatay ng iyong ninong. Si Ibarang may kagagawa nito. At noong nakaraang araw lamang, bali-balita ang pagkamatay nito dahil sa pagkalinod. Ito'y galawan ng isang duwag, pagkat kanya na lamang Hanggang kailan pinagbuhan. mo ba kailangan? Ibarra, pagkamatay,
sinasabi sa akin ito? Ha? Na akong tagdalan pa ng karapatan na katotohanan ng tulak ng ng inyong mga sikreto! Ano? Ulit-ulit yung lamang ba akong tatanggalan ng boses? Ang karapatan! Napakadawat ang pagmamahal niya! Nakakasakal! Nakakapagod! Paulit-ulit niyo ako tatanggalan ng boses! Hanggang kailan? Hanggang kailan niyo ako igagamo sa sarili kong tahanan? At gagawing pipe? Yung magdesisyon kung sino ang aking nararapat na mahalin ay hindi ko magawa. Patuloy niyo akong pinagkakaitan! Tia! Ang buhay ko'y tinulungan niyo ko sumunod sa Diyos na maging mahinahon, sumunod at makinig. Hindi ba pwedeng magpakita ng kakaunting emosyon? Ngayong ako'y nagluluksa. Hindi ko na kayang manahimik pa muli. Halika muna! Alam bang meron ka sa pagkasilat pagkamatay ni Ibarra? Sumagot ka! Magsalita ka! Sabihin mo sa amin lahat kung ano ang ginawa mo kung masira si Ibarra! Galang. Pasensya na ho, Mura, sa inaasa ng aking asawa. Dating ko siya gulong-gulo pa sa sunod-sunod na pangyayari. Hahayaan ko siyang maglabas ng kanyang galit ngayon. Dahil batid ko ang nag-uumapaw na galit sa puso ng iyong asawa. Mawala kayo niya! Walang awa lalo ka ng padre sa kaming pakito! Sinusumpa kita! Isinusumpa ko kayo sa Diyos! At sa bayan na ito, na dugo ang siyang dadanak sa inyo dahil sa mga kawalang hiyaan ng mga kurang katulad mo! Oh Diyos ko! Diyos na piedad de nosotros, kaawaan sana kami lahat ng Panginoon! Pangyarihan ay nasa inyo. Sino ba kayo? Di naman kami nagkulang sa aming pag-uunawa. Di ka namin isusukat, hindi ka masundan. Huwag mong tapakan ang katarungan. Akala nyo ba ang kapangyarihan ay nasa inyo? Sino ba kayo? Pagwawagi ang katotohanan, ang kadiliman ay ibabagsak. Nagsisilbi ka dapat, nagsisilbi ka dapat. Hasta que nos volamos de ver querida. Hanggang sa muli natin pagkikita, aking mahal. Sa susunod na kumpas nawa ng tadhana, tayo'y muling pagtagpuin. Sana, sa panahong iyon, tayo na ang siyang talaga na para sa isa't isa. Sa panahon na wala nang hahadlang, walang gagapos, at walang pipigil. Paalam. Te amo tanto que te esperaré por siempre. Sino